Sa mga kapatid nating walang garahe, doble ingat po at baka mabiktima kayo ng sip-sip diesel modus. Sa Quezon City, nasimot ang 10,000 pisong halaga ng diesel na naka-full tank lang na delivery truck. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Dahan-dahang huminto ang kotseng yan at tinabihan ng nakaparadang truck sa Corvette Street sa Barangay West Fairview sa Quezon City. Ilan saglit pa, bumaba ang driver nito at may kinuha sa likod ng kanyang kotse. Hindi na naaaninag sa CCTV pero sa pagkakataong yan, winasak ng driver ang takip ng tangke ng gas ng trunk. Gumamit siya ng hose para paihiin o sipsipin ang diesel na laman ng truck papunta sa container sa likod ng kanyang kotse. Tumagal yan ng ilang minuto. Nang masimot ang diesel truck, saka lang umalis ang kotse. Laking gulat na lang daw ng may-ari nang ayaw nang tumakbo ng kanyang truck. Ibiyahe kasi kami nung madaling araw. Tapos yung driver namin nakita, ba't empty? Full tank lang namin eh. Agad daw nilang tiningnan ang gilid ng truck at doon pa lang nila nadiskubre na nasimot ang krudo nito. Tapos nakita niya nga dun sa mismong gas tank, sira na yung cap. Tapos pagkatingin nga namin, wala na talagang gas. Tapos parang sinira yung pinaka-gas tank namin, tapos parang sinipsip na ng siphon ba. Mabilis lang, 18 minutes. Kamot ulo ngayon ang may-ari ng truck dahil bukod sa 10,000 pisong halaga ng nawalang diesel, na-delay pa ang delivery nila ng baboy. So talaga siguro naghanap sila ng biktima, tapos natsambahan yung sa amin na nakalabas yung gas tank. Eh, ang hirap buksan yan, sir eh. Kasi nakalak talaga yan eh. Oh, pero issue din, sir. Pare-pares lang naman kami naapektuhan ng pagtaas ng krudo eh. Nagpa-blatter na sa pulis at sa barangay ang may-ari ng truck. Umaasa siyang mahuhuli ang driver na nagpaihi ng diesel sa tulong ng kuha ng CCTV. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.